'di ba? Kanino siya state witness, laban kanino? Oh, 'yan, 'di ba? Bakit magkakaroon ng state witness, wala namang kaso? Kay Pangulong Duterte po ba siya? Oh, 'yan yung mga dapat tanong na dapat sagutin ng mga inampalan, 'no? Kaya pag-uusapan po natin 'yan. At siyempre, yung iba pa po nating pananaw, yung marami yung katanungan, maaari natin sagutin. Napakinggan ko po yung panayam ni Sal Panelo, Attorney Sal Panelo kay Karen Davila, no? Sabi ni Attorney Sal Panelo, yun na nga, no, yung pinag-usapan na natin 'to, na matapos ninyong hamunin ng hamunin si Pangulong Duterte nung pinagbigyan kayo, bigla niyo namang ika-cancel, no? Wala pong abiso, taliwas po sa gusto nilang sabihin, taliwas po sa gustong palabasin ng Quadcom. Hindi po nila naabisuhan si Pangulong Duterte, no? Yung sinasabi ayon kay Karen Davila na nagbigay ng email, alam niyo sa totoo lang, ako po hindi pa po ako presidente, hindi pa po ako kasing sikat ni ni Duterte. Sino po ba nagbubukas ng email? Sabi nga ni Attorney Panelo, kasi kung kailan narito na si Pangulong Duterte tsaka niyo sasabihin na cancel. Sabi nga ni Panelo, kung talagang gusto niyong ipaalam kay Pangulong Duterte na cancel, bakit hindi kayo tumawag? Ang dami namang pwedeng matatawagan. Tapos isa pa, minessage niya o nakalimutan ko kung minessage o tinext ni Attorney Panelo si Barbers mismo, si Barbers. Para itanong po kung pinapakumpirma niya kung tuloy ba yung Quadcom, hindi naman daw sumasagot. Alam nyo, mas lalo nyo pong dinidiin yung sarili ninyo. Tingin nyo po ba mapapaikot nyo yung mga tao at hindi kikibo yung kampo ni Duterte, ni Pangulong Duterte? Katulad niya, napahiya na naman kayo. No? Buong akala talaga namin, nagbigay talaga kayo ng abiso na hindi matutuloy. Yung pala, through email lang daw. Through email, hindi po sapat yun dahil hindi naman, di ba? Hindi naman po, ito sa totoo lang email po, ang mahirap pong magbukas ng email. Hindi po tayo ganun na, okay sana kung Koreo yan, no, may tatak. O tapos tatanggapin ng, kasi return to mail di ba? Yung dati po, yung Koreo pa, yung snail mail. Pag hindi mo natanggap, walang tumanggap, return to di ba, sender, return to sender. O alam mo hindi natanggap, ito po, email, through email, tapos pinagpalagay ninyo na nabasa na ni Pangulong Duterte. Magtapatan tayo. Message nga, ang dali ng buksan. Alam nyo, sa totoo lang, mag-message kayo sa akin, baka hindi ko na makita pa Sa dami po ng nagme-message po sa akin, hindi ko na nakikita. Ikalawa, email pa kaya? Email pa po? Sa ine-expect nyo, in-email nyo lang, ine-expect nyo na nalaman? Kaya ngayon, nakikita nyo po kung sino po yung totoong nagsasabi ng totoo na kung kailan daw kinancel. Ito kasi yung dialogue nila Kung kailan kinancel, tsaka naghamon na tuloy na. Hindi ko po makuha yung yung logic, no? Hindi ko po makuha yung logic ng mga tao na to na sinasabi nila na uunahin muna lahat ng mga testigo, yung mga biktima di umano ng mga nabiktima daw o pamilya na nabiktima. Or kung sino yung may script.
Nagkamali, 'di ba? Nagkamali lang naman, kayo naman. Slip of the tongue. Alam niyo po, meron naman puwede nating tanggapin 'yan na slip of the tongue 'yan, eh, 'no? Pero bakit po nagkakaroon ng slip of the tongue? Parang ano po 'yan, eh, parang katwiran po 'yan ng mister na nalasing, 'no? Tapos habang, yakap-yakap niya yung kanyang misis at hinahalik-halikan, ay may ibang pangalan ng babae na nabanggit, 'no? Yan pong mga salitang ganyan na malayo naman po, malabo pong maging slip of the tongue yan. Yan po lagi niyong conscious kayo diyan o unconscious pala dahil lagi ninyong pinag-uusapan. Kaya po nababanggit niyo yung script, yung salitang script. Dahil lagi po yan, kung hindi niyo po yan bukang bibig o laging pinag-uusapan, 'no? Plano talaga. May script, 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 script. Okay. Pero regardless, tapon po natin yan lahat. Palagay na natin na gusto talaga nila yan. Kalimutan na natin na nasabi yung script. Parang si ano rin, 'no, si Kimbo rin. Kalimutan na rin natin na nasabi yung stick to the plan. Okay. Pero eto ang tanong, eh. Sino po ba talaga ang nag-imbita kay Pangulong Duterte para umattend diyan sa Quadcom? Inimbitahan po ba ni Pangulong Duterte yung sarili niya? 'Di ba? Nananahimik yung mama. Eto, nauna pa po sila mag-imbita kaysa sa Senado. Nauna lang pagbigyan ni Pangulong Duterte yung Senado. Bakit po nauna? Ang tingin ko, sa tingin ni Pangulong Duterte, mas patas yung Senado kaysa sa kanila. At hindi po yan simpleng tingin lang. Yan po ang nakalagay sa sulat nung ayaw niyang umattend. 'Di po ba? Okay. Linaw po natin, may sinasabi din sila diyan, eh, 'no? Sumulat na nga na ayaw umattend, eh. Ngayon nung kinancel namin, tsaka gustong umattend. Ano ba 'yan? Oh, 'di ba may mga gano'n pa sila, parang binabalik pa nila, eh. Hindi niyo nga inabisuhan, eh. Papaano niyo sasabihin na kinancel niyo? Hindi nga naabisuhan. Ngayon sasabihin niyo naabisuhan, 'di ba? Kung kailan namin kinancel, ito yung dialogue nila, eh. Kung kailan namin kinancel, tsaka naman siya nagsabi na gusto niyang umattend. Talagang, parang parang, pinalalabas nila na manlilin lang 'to si Duterte, 'no? Kinancel namin tsaka gusto. Ang tanong ko po, ibig po ba sabihin kung kinancel niyo na ayaw niyo na siyang maging bisita?